ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Sa araw pong ito ng ating pagsasama-sama, lumalapit at tumudulog tayo kay Santo Padre Pio, araw ng paghiling natin ng kagalingan mula sa Diyos sa pamamagitan ng ating pintakasi. Ngayon din pong araw na ito, ginugurita ng Simbahang Katolika si Pope John the 23rd, isang Santo Papa na nagbigay ng kanyang sarili para sa pagmamahal sa sambayanan. Kaya nawa, sa pamamagitan ng mga santong ito, tayo rin ay matutong makinig sa salita ng Diyos at hindi basta makinig, kundi isabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong si Papa Juan ika-23 ay maging tagapangasiwa sa salita niya at gawa. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, lingapin mo at itaguyod ang iyong sambayanan kaysa ng iyong mga tagapangasiwang pinagkatiwalaang manungkulan at itaguyod ang pagtahak sa landas patungo sa walang maliw na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa kapatagan ni Josaphat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama. Gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Ligisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang nasa kapalaran ng paghatol, sapagkat darating na ang araw ng Panginoon. Wala nang liwanag ang araw at ang buwan, at hindi na kumikislap ang mga bituin. Dumadagondong ang tinig ng Panginoon mula sa bundok ng Siyon.
Animoy kulog na nagbubuhat sa Jerusalem. Ano pat nanginginig ang lupa't langit. Subalit, iingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo, Israel, na akong Panginoon ang iyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Sion, ang banal kong burol, lungsod kong banal ng Jerusalem. Ito'y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, magiging panay na ubasan ang mga bundok. Mga bakahan ang makikita sa bawat burol. Mananagana sa tubig ang buong Huda. Dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis na didilig sa kabatagan ng Sitim. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom. Sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi, di ko patatawarin ang sino mang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman at tatahan naman ang Panginoon sa bundok ng Sion. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa Panginoon ay magalak ang masunurit matapat. Sa Panginoon ay magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayo mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap, nalipos ng kadiliman. Kaharian niya tapat at salig sa katarungan. Sa Panginoon ay magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoon ay magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwanag. Sa dalisay na mampuso'y maghahari kagalakan. Ang matwid ang gawain ay galak ang masusumpong sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa puon ay iukol ang papuring walang malim. Sa Panginoon ay magalak ang masunurit matapat. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang sumunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo.
Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo po, aming mga minamahal na peregrino ng pag-asa, lalo tigit ngayon pong taon ng Hubileo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Credit. There are times that we would always want to be credited from everything and anything that we do. Normal sa kaisipan natin bilang tao na ang gusto natin kapag tayo may ginawa, tayo mapapasalamatan. O kaya naman, parang nakakataba ng puso kapag ka ikaw ay mapapapurihan. Para sa isang magulang na mayroong pinapalaking anak, hindi ba't nakakatuwa na may magsasabing, kakit ng batang ito. Sino kayang kanyang magulang? Kanino kaya nagmana? Kagaling ng batang ito, katalino. Sino kayang kanyang mga magulang? But it is painful to hear na tampalasan ng bibig ng batang ito. Sino kayang kanyang magulang? Kaya pala. Mga minamahal kong kapatid, ganito ang konkretong nangyari sa mabuting balitang napakinggan natin para sa umagang ito. Sa gitna ng karamihan ng mga tao, mayroong isang babaeng sumigaw, mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Pinatutungkulan ng babaeng ito si Jesus. Sinasabi niyang mapalad ang iyong ina. Mapalad si Maria sapagkat ikaw ay dinala niya sa kanyang sinapupunan. Mapalad si Maria sapagkat siya'y iyong ina. Kagaling mo, katalino mo, ang galing mo magsalita, ang galing mo magturo sa mga tao. They are trying to give praise to Jesus while pertaining and giving credit to His Mother Mary. Mga minamahal ko, tunay na mapalad si Maria. Tunay na swerte si Maria sapagkat siya'y ina ni Jesus. Hindi natin pwedeng sabihing swerte si Jesus dahil si Maria ang kanyang ina. Diyos na siya eh. Pwede namang wala siyang nanay. No? Pwede naman siya pumunta dito sa mundo na hindi ipapanganak. Pero ginusto ng Diyos na dumaan sa normal na proseso ng pagiging tao, to be conceived and to be born here on earth. At si Maria ay tunay na mapalad. Kaya nga ating dinadasal na, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Si Maria ay mapalad. Si Maria ay swerte. Mga minamahal kong kapatid, sa atin pong konotasyon bilang tao, ano nga ba ang pakahulugan natin sa isang taong mapalad o sa isang taong swerte? Ang swerte ba ay yun lamang mga jumakpat sa loto? Ang swerte ba ay yung mga tumama lamang sa huweteng? Ang swerte ba yung mga meron lang malawak na lupain, may magagandang ari-arian, malaki ang bahay, maganda ang kotse? Yun ba ang swerte? Sa malalim na pakahulugan, katulad ng binabanggit natin kanina, swerte siguro ang isang tao nakapagtapos ng pag-aaral. O swerte siguro ang isang nanay o tatay na may magalang at mabait na anak. Pero ano ang sabi ng ating Panginoong Yesus bilang tugon sa babaeng sumigaw? Ano ang sabi niya? Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Jesus today is trying to give us a new perspective on how we are to state that someone is blessed, that someone is lucky. Sino ang tunay na swerte? Sino ang tunay na mapalad? Ang sabi ni Jesus, yung nakikinig sa kanyang salita at tumutupad nito. Subukan po nating himayin. Una, ang sabi ni Jesus, swerte
Mapalad ang taong nakikinig sa salita ng Diyos. Maaaring kay rami natin ngayon dito. Sumisimba tayo. Humihiling tayo ng kagalingan sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Swerte ka na ba? Kapag ka ikaw ay napagaling? Oo. Swerte ika. Because that is out of your own faith. Out of your own devotion. Pero hindi natin po pwedeng sabihin, okay na nakasimba ka. Okay na nakarinig ka ng salita ng Diyos. Okay na nakapunta ka dito sa National Shrine. It is not enough that we just attend the Mass. It is not enough that we just hear the Word of God, na nakarinig ka ng unang pagbasa, nakarinig ka ng salmong tugunan, sumagot ka pa, narinig mo yung ebanghelyo, o nakapakinig ka ng humilya. It is not always enough to just listen to the Word of God. Ito'y patungkol din sa paghihimay-himay nito at pagsasapuso ng ating bawat naririnig. Nawa tumiim sa ating mga puso ang ating naririnig sa misa, because that is faith. Patuloy nawa nating hingilin sa Diyos na, Lord, kausapin mo ako. Lord, naway marinig ko ang iyong tinig sa kaibuturan ng aking puso. Nawa, hayaan mong ang salita mo ang magsalita sa aking kasalukuyang sitwasyon. That is hearing the Word of God. Hindi lang basta pumasok sa isang tenga at lumabas sa kaliwa, kundi ito'y tumitiim at nananatili sa ating mga puso. Kaugnay ng unang bagay ay ang ikalawa. Ang sabi ni Jesus, at tumutupad nito. Sa madaling sabi, yung narinig, isa sa buhay. Yung narinig, siya'y gagawin. Kung ang ating naririnig ay ating iniintindi, ito'y makikita sa ating pang-araw-araw na buhay. Yung iyong sinasabi, yung iyong ginagawa, sinabi ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos na magpatawad ka, and so be it, magpatawad ka. Bakit hirap na hirap kang magpatawad? Kung sinabi ng Diyos na magpakababa ka, magpakababa ka. Bakit hirap na hirap kang gawin ito? Pag sinabi ng Diyos na mahalin mo ang iyong kaaway, mahalin mo ang iyong kaaway kahit gaano ito kahirap at kahit gaano ito kasakit. Today, we are being challenged by Jesus to be moved to action. Hindi lang basta nakinig, hindi lamang basta sumimba, because faith is seen also in our works. Faith without works is dead. Patay ang pananampalataya kung wala kang pagkilos, kung wala kang pagganap mula dito. Kaya muli, mga minamahal kong kapatid, ito yung pagkakataon natin na mas makilala, mas mapansin, papurihan ng iba. Baka ito yung ating hinahangad. Pero nawa, sa ating buhay bilang mga mananampalataya, hindi lamang basta tayo mapansin at makita ng iba na, itong taong ito'y palasimba, o ang taong ito'y mabait, itong taong ito ay masipag, itong taong ito ay sagrado katoliko. Nawa, ang mas katakutan natin ay ang Diyos. Gustuhin nawa nating makita tayo ng Diyos kaysa makita ng iba. Sinasabi sa atin ng ating Panginoong Yesus, tingnan natin kung ano ang mas mahalaga. Tingnan natin kung ano ang mas malalim. Ang Diyos, ang tunay na naghuhusga. At ang sukatan niya, pakikinig at pagsunod. Ngayong araw na ito ng ating pong pagsasama-sama, tanungin natin muli ang ating mga sarili. Gaano ba kahalaga sa akin ang panahon para makipag-usap sa Diyos? Gaano ko ba sinusukat ang tagumpay sa pagkilala lang ng tao o sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Sa pagsubok, sa mga pagkakataong tayo hirap, pinipili pa rin ba natin ang kalooban ng Diyos? Mga minamahal ko, hayaan nating maging buhay ang salita ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig sa kapwa, ang pagpapatawad, at ang pagiging tapat sa anumang oras. Kapag tayo aktibong nakikinig, kapag tayo aktibong sumusunod, doon natin mararanasan ang tunay na pagpapala
Mga minamahal ko, ngayong araw na ito, sino ba ang tunay na mapalad? Sino ba ang tunay na swerte? Yun bang may magagandang ari-arian? Yun bang may mataas na katungkulan? Yun bang kinikilala ng lipunan? Ang sabi at sagot ng ating Panginoong Hesus ngayong araw na ito, ang tunay na swerte, ang tunay na mapalad ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ngayong ginugunita ang iyong banal, mga banal. Umaasa kami na sa iyong pagtatangkilik ang kasalukuyan at darating na kasamaan ay aming maiwawaksi sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Papa Juan ika-23 ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesu Kristo.
Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ng iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon, naming Papa, ni Gilbert, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose, ng kanyang kalinisalinissang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, tulad ni Santo Padre Pio, gayon din ni Papa Juan ika-23, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa lahat
Igiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Truly present in the Eucharist, our Savior, God with us, faithful and rich in mercy. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console
the power of Satan, deliver us from the pride of the arrogance of thinking. Deliver us, Lord, from the hardness of heart and the incapacity to love. We adore you, we believe in you, oh Lord. Deliver us, save us, oh Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. From all evils, save us, Lord. Console the sick and the dying. In our self-trials, grant us your Spirit. When sin oppresses us, when hatred closes our hearts, open us to hope, Lord. We adore you, we believe in you, oh Lord. Deliver us, save us, oh Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. We adore you, we believe in you, oh Lord. Deliver us, save us, oh Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because of me.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na aming tinanggap ay magdulot nawa sa amin ng malasakit na maalab sapagkat puspos nito si San Juan ika-23 sa kanyang pagganap ng paglilingkod sa sambayanan mo. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanarog sa kinaroroonan ng mga yumao. Ning may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan natin ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ika-4, narito po sa atin ngayon ang Malasakit Bazaar ng Lasak, ang nangangasiwa sa gawaing apostolado ng Lipa. Makabibili po tayo mula sa kanila ng mga damit, sapatos, bag at iba pa. Ang makukuha po nila dito ay ginagamit sa pagtulong sa mga nangangailangan nating kapatid. Maaari din po kayong mag-donate ng mga bagay na magagamit pa ng iba. Nagkaroon ka na, nakatulong ka pa. Available po ang puting rosas. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Pagkatapos po ng ating misa ay isusunod na po ang liturhiya ng pagpapagaling. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat.
Pagkatapos po ng panghuling pagbibindisyon sa banal na misa ay sasalubungin po natin ang pagpasok ng relikya ni Santo Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ating unitain ang buhay na banal ng sangbaring kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namalas sa Kanya ang stigmata. Limang taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadarama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba, ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, tulungan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaya-kaya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Jesucristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Sabay-sabay po nating dasalin. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos sa walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan. At kami ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po'y ating isasagawa ang panalangin ng pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. Kung kayo po ay may mga religious articles sa nais ninyong pabasbasan, maaari po natin itong ilabas. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, bulaklak, langis, miracle robs at healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.